trending, usap-usapan sa social media ang mga pahayag ng isang artista patungkol sa kanyang mga kontrobersyal na pananaw patungkol sa LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender, pananamit ng kababaihan, at iba pang mga issue na may kinalaman sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. Ang kanyang asawa ay dating kasama sa isang sikat na Filipino all-female sing and dance group. May mga humanga sa kanyang katapangan sa pagpapahayag ng kanyang mga paniniwala. May iba namang hindi ito nagustuhan at tinawag na kagaspangan ang kanyang naging pagpapahayag. Maging ang mga Christians ay hati sa kanilang mga opinyon patungkol dito. Paano nga ba ang tama at angkop na pagpapahayag ng ating pananampalataya? Dahil nga sa naging trending na ito, may mga tumatawag na sa kanya na ipokrito. Kaya tuloy may mga nangangatwiran na ayaw nilang dumalo sa church dahil marami daw ipokrito doon. Ano ang dapat na tugon sa ganitong kaisipan? Sinasabi din na ang nagaganap na pambabash sa kanya ay tanda ng tinatawag na cancel culture. Ano nga ba ang cancel culture? Dapat ba tayong makibahagi sa ganitong kalakaran? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Gusto nating linawin na hindi natin hinuhusgahan ang kaniyang pagiging Kristyan. Hindi natin itinatanggi ang mga naging pagbabago sa kanyang buhay mula nang siya ay makakilala sa Panginoon. It is a personal matter between him and our God. Hindi din natin kino-question ang kanyang sincerity sa kanyang pagpapahayag. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng talagang nilalaman ng kanyang puso't isipan. I could only assume that he was sincere in the things he has said. Kaya gusto ko pong linawin na this is not an attack on him as a person. Naniniwala ako na gusto lang niya na ibahagi ang ating pananampalataya. At dapat lang naman talaga na magpahayag tayo ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi na din natin tatalakayin kung tama ba o mali ang pasya nilang mag-asawa na wag nang sumama ang kanyang asawang babae sa reunion concert ng kanilang sikat na female group. Matatandaan na may ibang kasama sa naturang sing and dance group na katulad nilang Christian na sumama naman sa nasabing concert. Naniniwala po ako na it's a personal matter between husband and wife. At kung magkakaiba man ang pananaw ng Christian na sumama sa concert at ng Christian na hindi sumama, iginagalang natin kung bakit ganon ang kanilang naging mga pasya. Hindi na natin ito panghihimasukan.
sinasabing may pinagdaanan siyang trauma nung siya ay bata pa, kaya ganun siya magsalita. Kumbaga, mayroon siyang malalim na pinaghuhugutan. Sakali mang totoo ito, maaaring makatulong ito upang ating maunawaan kahit papaano kung bakit ganon ang kanyang pagpapahayag. Totoo naman kasi na hurt people hurt people. But remember, people who are healed from their hurts can help others heal also. Ngunit sa ngayon, hindi sapat ang ating kaalaman dito at makakabuting hindi na muna natin ito tatalakayin. Hindi natin alam where he is right now in his healing journey, whether he is still hurt, or he has healed already, or he was still on his way to becoming healed. Ayon sa Proverbs chapter 18 verse 13, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, siyang sumasagot, bago pa man makinig, ito'y kahangalan at sa kaniya'y kahihiyan. Ganito ang pagkakasalin sa New Living Translation. Spouting off before listening to the facts is both shameful and foolish. Kaya makinig muna tayo bago tayo sumagot. Kaya, kailangan na maging maingat tayo sa pagtalakay sa issue na ito. Sa ibang pagkakataon na natin ito mapag-uusapan kung sakali. Having said those things, tandaan natin na it's not just what we say, but how we say it. It's not just what we say, but how we say it. Mahalaga, hindi lang ang ating sinasabi, kundi kung paano natin ito sinasabi. Kumbaga sa debate, may matter at may manner. Matter, manner. Ang subject matter ay ang nilalaman o ang ating sinasabi. Ang manner ay kung paano natin ito sinasabi. Mahalaga pareho ang matter at manner. Ayon sa Colossians chapter 4 verse 6, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Totoo naman na kailangan nating ipahayag ang katotohanan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Hiniling pa nga ni Pablo na ipanalangin siya sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ayon sa verse 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito, ang mabuting balita. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Ito nga ang subject matter. Ito ang nilalaman ng ating sasabihin. Dapat katotohanan, buong katotohanan, at tanging katotohanan lang ang ating ipahayag. Subalit kasama din ng manner. Manner, o kung paano natin ito sasabihin. Ang sabi nga ng apostol, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Ito nga yung manner. Ito ay patungkol sa kung paano natin sinasabi ang gusto nating sabihin. Totoo na masakit ang katotohanan. And yes, we have
to speak the truth. We don't sugarcoat the truth. Hindi natin dapat baguhin ang katotohanan, hindi natin dapat pababawin ang katotohanan, hindi natin dapat haluan ang katotohanan ng kamalian. Dapat nating ipahayag ang kailangang marinig ng mga tao at hindi ang gusto lang nilang marinig. Masakit nga ang katotohanan. Ngunit hindi kailangan na mapanakit ang ating pagpapahayag nito. Truth is offensive by itself, but that does not necessarily follow that the way we present it should be offensive. Masakit nga ang katotohanan, ngunit hindi kailangan na mapanakit ang ating pagpapahayag nito. The difference between a surgeon and a serial killer is that the surgeon wounds to heal, while the serial killer wounds to torture and kill. And we are to be surgeons, not serial killers. As I always tell people, boldness is not brashness. Ang katapangan ay hindi kagaspangan. Boldness is not brashness. We have to speak in love also. And we don't have to choose between the two. We need both. Truth without love is brutality. It's weaponizing the truth. Love without truth is sentimentality. It's watering down the truth. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 15, we are to speak the truth in love. Ipahayag natin ang katotohanan ng may pag-ibig. And this is not seeking the approval of people per se. Ngunit may mga nagtatanong, bakit mukhang matindi ang ipinahayag ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 23, verse 33 halimbawa? Ang sabi ng Panginoon, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Patunay daw ito na maaring maging magaspang ang pagpapahayag natin ng katotohanan. They claim that if Jesus spoke like that, we ought to speak like Him. But if we look at the context, the Lord addressed religious hypocrites. Religious hypocrites. Yes, He confronted people regarding their sins. But the Lord did that with compassion. Of course, He commanded them, go and sin no more. He did not condone anyone's sins. Yet, He did not mince words against people who think they were holier than others. Mas mabibigat ang mga salitang binitiwan ng Panginoon laban sa mga taong mapagpaimbabaw o ipokrito. Ngunit, hindi ito katwiran upang maging magaspang tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Talaga namang dapat matapang tayo sa pagpapahayag. Subalit, kailangan na may pagmamahal ang ating pagpapahayag. Speaking of hypocrisy, dahil nga sa issue na ito, may mga nag-aakusa na pabanal lang, feeling banal lang ang mga mananampalataya. Holier than daw lang tayong mga Christians. Bago natin ito talakayin, kung blessing sa atin ang ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang pakilike at pakishare ang ating mga episodes sa ating YouTube channel?
At para wala tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Pag-usapan natin ngayon ang akusasyon na hypocrisy laban sa ating mga mananampalataya. Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari. Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. May mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila
dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church, o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga, kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, tumatanggi silang dumalo. Nasulog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya, paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid, at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya
na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Hindi natin kailangang maging defensive. While we acknowledge that there are believers who act in a hypocritical way, we emphasize that the gospel is not invalidated because of them. Bagamat hindi natin itinatanggi na may mga mananampalataya nga na namumuhay na mapagpakunwari, binibigyang diin natin na hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita dahil sa kanila. Dapat pa nga, maging hamon ito sa atin na mamuhay ng may integrity. Ayon nga sa 1 Peter chapter 3, verses 15 to 17, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hindi natin maiiwasan na may makilala sila na mga Christians na namumuhay na mapagpakunwari. Subalit, pagsikapan natin na maipakita natin sa kanila na may iba namang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan. Subalit, ang mas mahirap kapag mismong mga pinuno o mga pastor ang nagkasala. Malaking kahihiyan sa mga mananampalataya kapag may kilalang mga pinuno ng simbahan na namuhay sa kasalanan. Madalas na isumbat ng mga hindi mananampalataya ang mga celebrity pastors na nahulog sa pagkakasala. Totoo na huwag tayong maging defensive. Subalit paano kung ginagamit na ito ng mga aktibong sumasalungat sa ating pananampalataya? Ang tawag dito sa logic ay tukoke, or appeal to hypocrisy fallacy. Appeal to hypocrisy fallacy. Ang fallacy ay isang maling pangangatwiran. Ayon sa isang website, the appeal to hypocrisy fallacy is the logical fallacy of attempting to discredit an opponent's position by pointing out their contradictory behavior or hypocritical stance. An appeal to hypocrisy is an attempt to turn the conversation's focus onto an opponent's flaws. In many cases, it's structured as a personal attack. Whether the opponent did what the arguer claims doesn't matter. It's all irrelevant to the discussion. Ang paggamit ng mga fallacy ay isang paraan na mailihis ang usapan. These are logical fallacies
that introduce irrelevant claims and facts into conversations rather than responding to the opponent's stated position. Kumbaga, wala namang kinalaman sa usapan ang ganoong mga akusasyon. Hindi dahil may mga doktor na naninigarilyo halimbawa, pwede na tayong manigarilyo o hindi na totoo na masama ang manigarilyo. Hindi naman napapasubalian ang mga katuruan ng Biblia dahil lamang sa mga nagpapakilalang tagasunod na hindi naman sumusunod sa mga katuruang ito. Subalit, hindi natin maitatanggi na mas nagiging mabigat ang issue ng hypocrisy sa mga Christians kung mismong mga tagapanguna ang namumuhay sa pagkakasala o sa pagkukunwari. Hindi natin masisisi ang mga hindi mananampalataya kung nahihirapan silang manampalataya dahil sa mga nagawang pagkakasala halimbawa ng mga kilalang pastor. Kapag nga may nagtanong sa akin tungkol dito, isinasagot ko, hindi naman namin tinotolerate ang ganong mga maling pamumuhay. Hindi namin sila kinukonsinti. Hindi namin binibigyang katwiran ang kanilang ginawang pagkakasala. May mga nagtatanong naman kung tunay silang mga mananampalataya. Inaamin ko sa kanila na tanging ang Diyos lang ang nakababatid sa kalagayan ng kanilang relasyon sa Kanya. Ang masasabi ko lang, hindi tama ang kanilang mga ginawa. Of course, may pagkakataon na ipinapahayag ng Biblia na ito nga ang isa sa mga palatandaan ng mga bulaang guro. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 2, nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin natin na dahil sa malaswang pamumuhay ng mga huwad na tagapagturo, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Nadadamay ang katotohanan dahil sa kanilang kalaswaan. Subalit, bago tayo tumalon sa konklusyon, bago natin sabihin na mga huwad silang guro, maganda na tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga itinuturo. May pagkakataon nga na mali na ang katuruan, mali pa ang pamumuhay. Ngunit may pagkakataon din naman na kahit tama ang katuruan, mali ang pamumuhay. Hindi automatic na dapat questionin ang kanilang mga katuruan dahil lang sa questionable ang kanilang mga pamumuhay. Subalit dito makikita natin, mabigat talaga ang pananagutan ng mga tagapagturo sa paningin ng Panginoon. Ayon nga sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya ingat tayo mga kapatid na dapat
ang pangangaral at ang pamumuhay natin ay consistent, may integrity. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagtalakay, maliban pa sa aming YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol, at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sinasabing ang nagaganap na mga pambabash sa social media sa ngayon ay tanda ng tinatawag na cancel culture. Ano nga ba ang cancel culture? Yan ang ating susunod na tatalakayin. Cancel culture. Isa sa mga madalas na termino na naririnig natin sa ngayon ay ang tinatawag na cancel culture. Ano nga ba ang cancel culture? Tama ba na gawin natin ito bilang mga Kristiyano? Ayon sa article na Is Cancel Culture Effective? Na lumabas sa official magazine ng University of Central Florida, cancel culture involves taking a public stance against an individual or institution for actions considered objectionable or offensive. Ito ay ang hayagang pagpapahayag ng pagtutol laban sa isang tao o sa isang institusyon dahil sa kanilang hindi magandang ginawa na nakasakit halimbawa sa damdamin ng ibang tao. Ang tawag dito ay public shaming o lantarang pamamahiya. At ngayon na may social media, kagaya ng Facebook, mas matindi ang nagaganap na public shaming. Kapag may isang tao na may nasabi o may nagawa na nag-viral o kumalat sa social media na hindi ikinatuwa ng maraming tao, malaki ang posibilidad na makukuyog ang taong ito. Mababash siya o uulanin siya ng maraming mga masasakit na salita. May mga mananawagan pa na pasikatin natin ito. Ibig sabihin, ikakalat at manghihikayat pa ng ibang mga tao para pahiyain siya. Subalit, ang tanong nga ng University of Central Florida, is cancel culture an effective way to hold those in positions accountable, or is it punishment without a chance for redemption? Ang problema sa cancel culture para bang wala ka ng pagkakataon na maituwid ang iyong pagkakamali o wala ka ng pagkakataon na makabangon pa mula dito. Ayon nga sa End the Stalemate, Move Past Cancel Culture to Meaningful Conversations ni Sean McDowell at Tim Muehlhoff, today, we live in an argument culture that has led to nearly a third of people reporting they have stopped talking to a friend or family member
due to a disagreement, and nearly two-thirds of people saying they stay quiet about their beliefs due to the fear of offending others. From cyberbullying to hate speech, workplace harassment, demonizing political language, verbal abuse, and intolerance, the vast majority of us, 87%, no longer feel safe in public places to share our opinions. Of course, may mga pagkakataon na kailangan nating lumayo sa mga tao na hindi na mabuti ang nagiging pakikitungo sa atin. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mali ang mag-unfollow, mag-unfriend, o mamblock sa gayong mga tao. Ngunit, may mas maganda ba na pamamaraan bukod pa sa cancel culture? Ayon kay Dr. Stacy Diliberto, isang lecturer ng philosophy sa University of Central Florida, if something comes on your timeline or feed and it's outrageous or terrible, we often have this knee-jerk reaction rather than really investigating issues or listening. We share so much stuff online, and we have a tendency sometimes to say things via social media or other platforms that maybe we wouldn't say if we were face-to-face with someone. Mabilis tayo mag-react sa mga naririnig natin. Kumbaga, trigger happy tayo na mag-post ng comment. Sa halip na magtimbang muna kung may punto ang ating nabasa, kaagad na nagsishare tayo ng ating opinyon. May mga nabibitiwan pa tayo na mga maaanghang na salita na hindi naman natin kayang sabihin ng harapan sa tao na tinutuligsa natin. Dagdag pa ng University of Central Florida, social media has certainly changed the way we communicate, providing more ways to connect than ever before. But in many ways, it's dividing us and causing us to focus our energy where it is not always needed. Kailangan nating matuto na makinig muna bago magsalita. Ayon sa Proverbs 29:20, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, mabuti nang di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Ganito naman ang sabi sa New Living Translation. Do you see someone who speaks too soon? There is more hope for a fool than for him. Nakapagsasalita tayo ng hindi nakapag-iisip kapag nadadala tayo ng bugso ng ating damdamin. Kaya naman ayon sa James chapter 1 verses 19 to 20, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon kasi na kaya hindi tayo agad nakikinig at hindi na tayo nag-iingat sa pagsasalita ay dahil sa mabilis tayong magalit. Kailangan natin lalo ang paalalang ito kapag may nababasa tayo na sinabi o ginawa laban sa ating pananampalataya. Totoo na ang sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 15,
Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Dapat talaga na maging matapang tayo sa ating paninindigan patungkol sa ating pananampalataya. Subalit, idinagdag sa verse 16, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Kailangan na maging mahinahon din tayo sa ating pagtatanggol sa ating pananampalataya. Iwas po tayo sa cancel culture. Ang malungkot, mismong tayo mga Kristiyano ay nagka-cancel sa isa't isa. Halimbawa, kapag may naituro ang isang mangangaral na sa tingin natin ay hindi katanggap-tanggap, para bang ang dali sa atin na mag-label o tawagin siya na bulaang guro. Maaring mali nga ang kanyang naituro, subalit hindi automatic na bulaang guro na siya. Tama na ituwid natin ang kanyang naging katuruan, subalit hindi natin siya dapat i-cancel o ituring agad na hindi na mananampalataya. Totoo na may mga pinangalanan ang mga apostol na mga bulaang guro, subalit hindi kaagad sila tinawag na bulaan ng mga apostol. Makikita na may proseso na pinagdaanan muna bago itinuring na bulaang guro ang isang tagapagturo. Ayon sa Titus chapter 3, verses 9 to 11, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Dapat nating iwasan ang mga walang kabuluhang pagtatalo. At may mga pagkakataon na dapat din nating iwasan ang mga taong mahilig sa ganitong pagtatalo. Ayon sa The Bible Exposition Commentary ni Warren Wiersbe, we wish we did not have problem people in our churches, but wherever there are people, there can be problems. In this case, Paul warned Titus to avoid people who like to argue about the unimportant things of the faith. I have learned that professed Christians who like to argue about the Bible are usually covering up some sin in their lives, are very insecure, and are usually unhappy at work or at home. Ngunit dapat nating sawayin ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ayon pa sa The Bible Exposition Commentary, but there is another kind of problem person we should deal with, the heretic. This word means one who makes a choice, a person who causes divisions. This is a self-willed person who thinks he is right and who goes from person to person in the church, forcing people to make a choice. Such a person should be admonished at least twice and then rejected. Pansinin natin na kailangan muna nating matiyak
na lumilikha na nga ng pagkakabahabagi ang taong ating itutuwid. May mga pagkakataon kasi, ginagamit ang proseso na ito upang magpaalis lang ng mga tao na di gusto ng isang church. Kapag napatunayan na natin na divisive o gumagawa nga ng alitan sa isang church ang isang tao upang magkaroon ng pagkakabahabahagi, kailangan na siyang ituwid. Bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Subalit kapag nakita na may batayan nga ang akusasyon, kailangan siyang sawayin at bigyan ng pagkakataon na ituwid ang kanyang pagkakamali. Subalit kung nagmatigas pa din matapos ang pagsaway, doon na natin kailangan siyang iwasan. Ngunit dapat maingat tayo sa gagawing pagtutuwid. Hindi lahat ng pagsalungat sa atin ay mali. Ayon kay R. Kent Hughes at Brian Chappell sa kanilang aklat na 1 and 2 Timothy and Titus to Guard the Deposit mula sa Preaching the Word Commentary Series, there is a difference between needing to divide and loving to divide. A divisive person loves to fight. The differences are usually observable. A person who loves the peace and purity of the church may be forced into division, but it is not his character. He enters arguments regrettably and infrequently. When forced to argue, he remains fair, truthful, and loving in his responses. He grieves to have to disagree with a brother. Subalit kapag hindi na maganda ang pagpapahayag ng saloobin, maari nga na ang kausap natin taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ayon pa kay Hughes at Chappell, those who are divisive by nature lust for the fray, incite its onset, and delight in being able to conquer another person. Sabi nga, a divisive person loves to fight. And for them, victory means everything. So in an argument, they twist words, call names, threaten, manipulate procedures, and attempt to extend the debate as long as possible and along as many fronts as possible. Tandaan natin na wala tayong kontrol sa reaksyon ng tao na ating itinutuwid sa kanilang pagkakamali. Subalit tandaan natin na may kontrol tayo sa ating pakikipag-usap at pakikitungo sa kanila. Hindi natin pananagutan ang reaksyon nila. Pananagutan natin ang tugon natin sa kanila. Ayon nga sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 25, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at
malaman nila ang katotohanan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.